Ito nga pala, kami atang unang dumalaw dito sa punto ni Ate Saning at ni Tay. Medyo naligaw kami ni Omil ng kahanap, hindi namin basta makita. Ah, kasi maraming bago, kaya hindi may makita. Maraming kapitbahay siyempre. Nakaikot ako, parating ako doon sa bandang kabila, akala ko naligaw na ako. Ito lang, basta itong tinatandaan ko itong ah, Balanggit family na ito. Sabi ko dito tayo. Ayan. Nagpunta na kami ng maaga kasi mahirap makipagsiksikan at saka pag mamayang hapon ito hindi na makakapasok dito ang motor sa loob. Lalakad ka galing doon sa kabila. Inaiwasan kong maglakad ng malayo. Kaya pumunta kami ng maaga ni Omel. Pag galing namin dito, diretso na kami sa Canlaon. Pagkatapos namin sa Canlaon, diretso kami ng pabahay doon kila Ate Siding sa Bulacan. Ayan. Medyo basa ang lupa, kaya panay ang ulan, kaya maano ang damo. Buhay na buhay ang mga damo. Ayan. Medyo mataas ang mga damo kasi tag-ulan. Hindi pa naman kayo nauurong yung marmol na yan. Hindi, dyan at dyan lang naman siya. Basta ganun. Ayan nga. Ilan siya doon. Ayan. Ayan ang ating unang pinuntahan kasi yun ang malapit. Mula rin sa puno. Ito yung tinitignan natin kanina. Tingin ka ng tingin dito. Oo, yun sa yun. Nandito lang pala sa bandang ibaba. Ilalim. Tinitingnan ko rin yung borado na yun. Sabi ko, gusto ko nang kamayin na makita ko yung litra. Yung pala nasa baba lang ng kaunti. Kaya gano'n, manisip ko baka ako nagkamali ako sa kalyeng ito. Pumunta ko sa kabilang kalye pero sabi ko na dulo na ito. Ay dito lang bandang gitna ka ako. Okay, yan lang. At least nadalaw na natin sa loob ng isang taon, nadalaw na natin sila. Okay, maya-maya lipat kami doon sa kabila. Sana hindi tayo abutan ng ulan kasi yun nga, mahirap pag abutan ng ulan, nakamotor kami. Mukhang makulimlim, mukhang babagsak ang ulan nito mamayang hapon.